93.9 IFM! Ay, narinig ko na yan! Idol, magandang hapon sa inyong lahat. Kasama na Idol Moon 2 and 1, si Idol Kitchi! Live na live ngayong Tuesday afternoon, Lodi, dito sa Lodi Talks, ang ating online exclusive na kwentuhan. Kaya naman ako, tumuto ka na, Lodi ko. Samahan ako ngayong hapon na to at samahan din nating special guest ngayong hapon sa ating kwentuhan. Kilala mo siya at panigurado ako narinig mo na rin yung kanta niya dito sa Idol Mong Station dahil piniplay namin yan, Idol. Hindi ko na papatagalin pa. Excited na ako marinig ang kanta niya para sa ating lahat ngayong hapon na to. Andito na ang magbibigay ng buhay na gusto mo. Walang iba kundi ang singer-songwriter na si Tony J. Hello. Hello sa inyo. Ayan! Hello, Tony J! Hello, kamusta? Hello sa mga lahat na nakikinig. Okay. Ito ang aking first song. Ang title nito ay 7-Eleven. Tungkol to sa paghahabol ng mga pangarap. Balang araw masusulat ko kaya ang ganda na bibili ng bahay sa Santa Rosa. Maglalagay ako ng 7-Eleven sa highway kahit tayo kung maging kapitalista. At bibili ako ng kotse kasi sabi mo bawal ang magmotor. Pero ang totoo, di bali na ako. Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip ko. Kasi gusto kong ibigay buhay na gusto mo ay gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo at gagawin kong kahit ano. Gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo. At balang araw maidadala kita sa Shibuya o sa may cafe na may kapibara.
Once again, mga idol, ang singer-songwriter na si Tony J. Grabe naman yun, no? Panigurado sa mga lodi natin na nakatutok na ngayon. Marami pa kayong request na ipakanta para sa kanya. Pero mamaya na yan, mga idol ko. Dahil welcome na welcome naman sa kwentuhan dito sa ating exclusive online na kwentuhan sa Lodi Talks. Kasama nga ang Idol 1211, si Idol Kichi at si Tony J. Hello, Tony J. Hello sa inyo. Hello. Hello, Idol. Bago ang lahat, i-shoutout mo naman sila ngayon na nakatutok at tututok pa sa ating kwentuhan ngayong hapon. Ayun, nagtanong ako kanina sa Instagram ko sino gusto ng shoutout eh. Hello sa mga nakikinig, si Shana Bell, si Ards, si Yana Baltazar, si Lance David Del Rosario. Yan. Hindi ko mabasa lahat ngayon, pero mamaya. Oo, mamaya. Mamaya shoutout natin yan, pati manonood sa ating Facebook Live ngayon. Hello sa inyo lahat, mga idol. Kung may mga tanong kayo para kay Tony J, pwede nyo i-comment yan dito para mabasa natin. Okay, so eto muna gusto kong malaman, paano ba nagsimula, paano ba nabuo tong kantang tong 7-Eleven na sobrang viral? Alam ko para medyo, ano ka dito you're keeping it to yourself daw. Hindi naman. Hindi ba? Hindi naman. Sige. So kasi na yung mga tao may sarili silang kwento dun sa kanta. And true enough, yun nga yung nangyari. Kasi very specific yung lyrics Alam mo yes, parang, ito yung mga gusto kong mangyari sa buhay. Pero alam ko yung mga ibang tao, iba yung gusto nila mangyari sa buhay nila. Kaya gusto ko bigyan sila ng freedom. Pero onting something. Actually, nung time na sinulat ko to, newly engaged to. Okay. Oo. Kaya nung time na yun, parang iniisip ko, yun nga, kailangan ko naman seryoso. Sa buhay, hindi na pwede masyado. Alam mo yun, yung parang utak single. Tama, yung YOLO life, diba? Okay din naman yun, pero yun, may bagong transition sa life. Iniisip ko dito yung fiancé, Papa. Sabi na nga ba, parang sinulat mo to sa isang babae, tapos lahat ng mga nasa lyrics na yun, ito yung mga pinag-usapan yung plano ninyo. Bakit yung bahay nasa Santa Rosa? Bakit ayaw nyo sa Laguna, Batangas? Wala naman discrimination. Wala naman. Hindi, kasi, nung bata kasi ako, meron akong relative na doon nakatira. Mayaman yun. Di parang, ever since that day na bumisita ako sa kanila, parang nagkaroon ako ng idea na, ito pala yung tsura ng, parang, yung magandang buhay. Magandang buhay. Pero, hindi naman literal yun. Na gusto ko talaga doon. Hindi naman literal. Kahit saan nyo gusto. Pero gusto mong pumunta ng Shibuya. Nakapunta na. Sa Canada. Ay, nakapunta ka na rin. Grabe naman. Iba talaga. Pero hindi pa ako nakapunta doon, nakasama siya. Ayun lang. Si Sam pala, may kinig ka. Hi Sam! So, ano kayang feeling na ginawa ng kanta, no? Marami na nasulat. Feeling ko na, nasanay na Nasanay na, pero for sure, very special yung feeling na gano'n. Eto na. Linawin lang natin, itong kantang tong 7-Eleven, sponsored ba to ng 7-Eleven? Hindi. Gusto ko lang i-clarify. Wala akong natanggap ng bayad sa kahit kanino. Nako 7-Eleven, baka naman joke lang. Nagko-comment dito yung friend ko at DJ namin na si DJ Reyna Ivana. Hello, na nanonood sa atin at fan. Sabi dito niya, sana all engage. Pag inggit, piket. Grabe yan. So, sino sinasabi mong inggit ba ako? Sabi rin niya dito, ako rin nag-Shibuya Monumento version. Ayun na nga, yung mga pangarap talaga natin minsan, sobrang taas na pangarap natin, pero napupunta tayo dun sa kung saan lang pwede. Kung saan lang pwede. Masama yun. Hindi naman masama. Diba? So, eto nga, pag-usapan natin, gusto ko pang malaman, can you tell us a little bit about your background? Kasi, alam ko, nagsimula kasi sa grupo na Muni-Muni. Yes, Then, paano nangyari? What made you decide na mag-solo na lang ngayon? Ayun, actually nangyari yun noong 2021. Decide ako na may mga bagay na, kumbaga, yung, alam mo yun, parang nasa loob mo na ikaw lang kayang gumawa. Ikaw lang kayang magsabi. So, na-realize ko may mga ganun ako. So, nakapag-muni-muni ka? Literally, pag muni-muni ako. Naisip ko, ito yung pagkakataon ko na gumawa ng bagay na ako lang makagawa. So, ito. Nag-iyak akong Tony J. Eto na. Pero grabe yung courage mo for you to be able to do that, diba? Kasi syempre from a group na minsan mas nakakanap ka ng comfort or kaya nagiging comfort zone mo na sila. Tapos, diba, yung umalis ka sa grupo, tapos to find your own identity sa music industry. Gaano kahirap yung naging proseso para sa'yo? Sobrang hirap niya at first kasi syempre pag nasa banda ka, lima kami nun. Lima kami nag-iisip ng kung anong gagawin. Ganyan. 5 rin kayo sa stage na either chini-cheer or binubuli. Diba? So, may comfort na ganun. Pero pag mag-isa ka na lang,
parang ikaw kailangan mo isipin kung anong gagawin mo next. Ikaw lang makakapag-decide. Ikaw lang gagawa kung anong gusto mong gawin. And that's freeing. May independence doon. Parang kumbaga, Correct, oo. malaya yung feeling. Pero at the same time, ang laki din ng risk. Yun nga, sabi ko, pag pinupuri, ikaw pinupuri. Pag ayaw nila sa'yo, ikaw lang yung ayaw Ikaw nila. lang yung ayaw nila. Oo, totoo. Alam mo, nakaka-relate ako sa ganyan kasi feeling ko minsan, mas madali kong magawa yung mga bagay pag ako lang kasi I don't have to consider yung gusto ng ibang tao or 'di ba kung minsan ang hirap patanggapin kapag hindi sila agree doon sa gusto mo. So I think it's really a good thing din minsan kapag mag-isa ka lang na ginagawa yung mga bagay mo, lalo na kung may clarity ka naman sa vision mo, 'di ba? O eto, may nabasa akong comment dito, sabi ni Reza Bueno, ang hirap mo na talagang i-gatekeep, kuya. I-gatekeep ka pa nila. O, kasi di ba minsan kapag Wag na special po. sa atin, wag na po. daw, Risa. Oo. Ako, nag-enjoy ako sa mga pagkain. Huwag niyo ko gatekeep. Oo, wag daw. Kasi music is universal naman. It's meant for sharing, diba? O, ayan na. Eto pa, syempre gusto ko ding malaman, sino ba yung mga musical influences mo? Paano nila na-shape yung sound mo? So, sa mga nakikinig siguro na dirinig nyo, tunog siyang 90s alternative yun. And 2000 siguro, 90s and 2000. Mahilig ako sa kay Rico Blanco, mga sulat. Ayan, oo. Tsaka syempre, mga oldies din, mga The Beatles, ganyan. Ayun. So, yun yung mga main inspiration ko. Okay. Paano mo nun i-describe yung pinakatunog mo ngayon as Tony J na? Iba-iba eh. Pero ngayon siguro, the best way, alternative. Yun lagi sinasabi. Alternative, oo. Kasi, although it's a broad category, ang lawak ng Yeah, alternative pag sinabi. Pero yun sa akin, yung mga ano lang, kumbaga, yung kaya mong pakinggan at makarelate ka. Ayun, sa bagay nga naman, ano. And ito, gusto ko malaman dahil isa ka na ngayong one-man, one-team ka na ngayon. Paano ba yung proseso ng pagbuo mo ng kanta? Ano ba yung una mong minsan sinisimulan? Melody, yung lyric, or something else? Well, before that, clarify ko lang, hindi ako one-man team. Ay, may kasama naman, oo. May kasama kasama ko si naman. manager ko, si Jana, saka si Glenn kanina namin. Okay, Wala, gusto ko lang sila i-appreciate. Hello. Yeah, naman syempre. So, paano nagsulat ng song? Madalas tinatanong sa akin yan, pero walang isang sagot eh. Minsan, minsan yung salita muna, minsan yung melody, minsan sabay. Minsan idea sila na matagal mo. Actually, 7-Eleven ganito. Oo. Tagal kong iniisip yung idea na yun. Kasi yun yung pinagdadaanan ko. Siguro mga isang buwan, 2 buwan. Oo. Gano'n naman katagal mo nabubuo yung song? Ayun nga, so 2 buwan ko iniisip yung 7-Eleven. Sa Dalawang utak ko buwan lang. din? Sa utak mo lang? Hindi Oo. ko ginagawa kasi tinatamad ako. may konting katotohanan doon. Tinatamad at natatakot. Alam mo yun, natatakot kang gumawa ng bagay. Meron bang ano minsan, yung parang feeling na may nag-pop up sa mind mo na song or melody, tapos parang ang ganda niya na parang ayaw mo muna siyang i-share sa mga tao? Oo, yun. Parang ganito tong 7. Ganyan. Kasi nakakatakot siya gawin eh. Alam mo, Oo. pag shinare mo na parang iba na siya. Alam mo. Yeah. Pero eto sinulat ko siguro mga 30 minutes, ganun. Pero ang tagal ko siya inisip. Oo. Pero may mga ibang songs na inaabot ng linggo, siguro ganun, hindi ko pa rin tapos or hindi ko na matapos, pinatapos ko na lang. Parang ganun. May mga ganun. Ayan, speaking of mga creative process na yan, saan mo ba, or ano yung mga madalas na theme or messages ng songs mo? Saan mo madalas sinuhugot yon? Is it from your own personal experience or minsan nakaka-relate ka lang? Experiences. Yun yung biggest ko na pinagkukuhanan ng material. Alam ko may ibang singer-songwriter na kwento ng ibang tao, tapos inspire sila, gawa sila. Okay din yun. Pero sa akin, nahirapan ako gawin yun kasi gusto ko yung authentic eh. Mahirap para sa akin lang, mahirap gumawa ng authentic pag di ko siya pinagdaanan. Oo naman. Kasi yung mga little details na hindi mo alam, diba? Kapag hindi mo siya naranasan. Unlike kapag talagang ikaw yung nandoon or kaya nandoon ka sa sitwasyon na yun, mas alam mo yung pinaka-hugot ng mga bawat kanta or yung lyrics niya, diba? So, eto na nga. Gusto kong pag-usapan natin yung bagong album kasi balita ko yung album na to ay talagang sinulat mo to heal our inner child, knowing your worth and loving yourself as you love others, sabi mo nga, no? So, sa Spotify ko yan. Oo, diba? Nakuha ko sa Spotify kasi research ako very light. Tell us more about this album naman. So, yung album na to, title niya ay Aurora. Sa mga nagtatanong, nagtataka, ano yung Aurora? So, yung Aurora yung
kung di ko alam kung nabalitaan nyo, recently lang, di ba sa abroad, may mga sobrang gandang Ayun na nga. lights. Oo, Aurora Borealis. Aurora Oo. Borealis tawag. Northern Lights. Northern Lights. Oo. And sobrang kulay niya, ganun. Oh. So, yun yung Aurora Yun yung na tinutukoy. inspiration niya. Kasi, di ba, minsan pag sinabing Aurora, pwedeng Aurora Province. Or pangalan ni Aurora. Pangalan ng babae. Pangalan ng babae, Aurora di ba? Boulevard. Oo, pero narinig ko talaga yung album. Sabi ko, baka ano to, inspired to sa Aurora Borealis, yung Northern Lights nga. Oo nga. Ang galing kasi hindi ko pa nga nakikita yun buong buhay ko. Ako rin eh. Sa pictures lang eh. Wala naman akong pera pampunta Oo, doon eh. mali mo soon, di ba? Kaya wag niyo ko i-gatekeep. Oo, gigigate natin yan. So, Yeah. ilang songs yun na dito sa album na to? 9 tracks siya. And Oo. yun nga, tulad ng Aurora Borealis ng makulay, na-realize ko na lahat ng tao may tinataglay na ilaw at kulay na tayo lang makakapag-express. Yeah. And lahat ng songs ay bumabangga dun sa tema. Oh, okay. So, among the 9 tracks na nandun sa album na yun, ano sa tingin mo yung kanta, yung pinaka-personal na sinulat mo? Ang hirap! Diyos ko! Sige, the first thing that, na lumabas sa mind mo. Promise yung title niya. Ay, yung Promise. Hindi ko siya matutugtog right Mhm. pero sana mapakinggan. Promise yung title. Oo. And it's about a new era sa life. Oh. Bagong something. Pakinggan nyo na lang, basahin Oo. yung lyrics yun. Ang hirap i-explain sa radio kasi very personal siya. Yeah. Natatakot pa ako i-share yun. Oo, talaga. May ganun feeling. Basahin nyo na lang. Yun. Oo. O, eto na. About healing your inner child naman. Ikaw ba ngayon, okay na yung inner child mo? Na-heal mo na ba siya? Wala na ba mga issues from your childhood na kailangan pang i-address? Actually, proseso siya. Mhm. Wala ako. Siyempre, I was a different person siguro mga 5 years ago. Mhm. Marami akong mga issues na wina-work on din. Mhm. Ganun naman yun, di ba? Tinatrabaho mo yung Yeah. sarili mo. And sasabihin ng mga tao, halimbawa na, uy, alam mo, medyo galitin kang tao. Ganun. Oo. Then isipin mo, bakit kaya? Kasi meron kang issue ng bata ka, like, Mhm. lagi kang galit ng bata. Yeah. Or nakita mo sa paligid mo, laging galit. Oo. So, proseso siya na kailangan mo gawin. And hindi ko alam, syempre, wala naman taong perfect. Totoo, oo. And continuous journey. Oo. Tsaka yung healing din naman kasi hindi siya linear. Oh, Diba? May mga araw talaga na feeling mo, hindi ka na naman okay. Kahit yung nakarang araw, okay ka na. Feeling mo, tanggap mo na. Pero, diba, may mga araw na ganun. And you just have to be gentle sa sarili mo kapag naranasan mo yon, diba? Psych major ka ba? Hindi naman. Ano lang, may pinagdadaanan din. Ay. May inner child din. May inner childhood issues din ako. Hindi tayong mga laruan. Baka mahil. hindi tayo nabigyan ng sapat na pagmamahal. Hindi naman. Kulang sa aruga. Hindi, charot Grabe lang. naman. Hindi, charot lang. Erase. And may nabasa ako dito, sabi ni Denise Jensen G. Mao. Sana magawa ng kanta. Ba't ganun yung message niya? At eto, gig ka raw po please sa bahay mismo. Sana namin. Ay. Eto naman pala ang gusto. Oo. Hindi, kasi before ginawa ko yan. Talaga? Nagig ako sa mga bahay ng mga tao. Ano Totoo yun? Private, lang? Parang private shows? Mga ganon? Oo. Ang saya nga eh. Pwede naman pala, Aido. Basta may budget ka, ha? Hindi ko alam ngayon. Pero masaya siya nung time na ginagawa ko. Oo. Eto babasahin pa natin. Galing kay Angelo Ordinario. Si TJ, takbuhan ko kapag pagod sa ACADS. Kaya ginawan kita ng poster design sa IG. Love you, man. Oy, grabe yan, Tag mo ko. Oo. Hindi ko pa Ayan. yata siguro nakikita yun. I-check nyo yan mamaya. Kaitag mo siya, Angelo, ha? Feeling ko pati yung mga OJTs namin outside, fan din. Uy. Narinig nyo na ba Andiyan yung pala sila. 7-Eleven? Ayan o. Mukhang tuwang-tuwa sila. Mag-picture kayo, ha? Sige. Gulat naman ako. May mga tao pala dun. May mga tao, may mga OJTs kami. Ayan. At eto na. Pag-usapan na natin. Ano pa yung mga projects mo ngayon? Pwede ko na kaya i-reveal. Sige, Ikaw. reveal ko na. Sorry sa manager ko tsaka sa label. I-reveal ko na Lagot. ako. Meron akong ginagawang show series. Ang title niya ay Inner Child. Kasi Okay. may kanta rin akong Inner Child na Oo. medyo nagte-trend sa TikTok Mm-mm. ngayon. So, pakinggan nyo din yun. Show series siya sa iba't ibang lugar sa hopefully sa buong Pilipinas. Tingnan natin. Pero mostly magsa-start siya muna dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Post ko siya very soon kaya follow kayo sa social media. Ayan. Okay, bago pa natin siya pakantahin ulit mga idol ko, saan ba maririnig tong album mo na Aurora? Saan ba pwedeng ma-download? Or may mga music videos na ba na mapapanood or aabangan? Ayun. May music video
Actually, sa loob ng Aurora na album, may kantahan title niya, Aurora. Kakantahin ko siya mamaya. May music video siya na dinirect ni Jeloy Concepcion kung pina-follow niya siya sa IG. At yung album ko, napapakinggan siya sa Spotify, Apple Music, YouTube, at kung saan-saan. Saan yung nakukuha? Dito. Ayan. Sa IFM, may 7-Eleven. Meron, diba? At syempre pa, may mga upcoming gigs ka ba na pwede naming abangan, puntahan ng mga lodi natin? Meron pero hindi pa sila ina-announce. Hindi pa sila ina-announce. Ng organizer. Okay, so sige. yun na lang, yung sinabi ko kanina. Oo, follow So nyo na lang sweet. si Tony J sa social media para malaman yung mga upcoming gigs na yan kung kailan. Okay, so guys, eto na ang pangalawang kanta ni Tony J dito sa Lodi Talks. Ang kanyang isang kanta na pasok doon sa kanyang album na Aurora at ang kakanta niya ay Aurora. Aurora. Oh, eto, are you guys ready? Oh, may audience ako dito. Eto na once again, let's give it up for Tony J! Para to sa mga taong kinukumpara yung sarili nila sa ibang tao, sana wag niyong gawin yun sa sarili. Alam kong alam mo na nung simula pa lang, pero kung kailangan mo ng paalala, pakinggan. Huwag mo nang ikumpara ang sarili sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanya paglalakbay. Pag sinabi nila masyado ka nang maliwanag, hayaan mo lang silang masilaw sa iyong aurora. 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 Ikaw ang ilaw na sumasayaw, pag-ibig na umaapaw. Aurora. Alam kong mahirap ang hindi maintindihan. Minsan kahit na anong gawin mo ay sumasablay. Pero ganun naman kung di ka sumasabay. Basta huwag hayaan na yung kabaitan ay mamatay. Pag sinabi nilang masyado ka nang maliwanag, hayaan mo lang silang masilaw sa iyong aurora. 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 Ikaw ang ilaw na sumasayaw,
Once again, mga idol, Tony J! Thank you so much. Grabe naman yung, alam mo gusto ko yung Aurora na yan kasi pinakinggan ko yan kahapon. Tapos parang sabi ko, ay maganda yung message ng song na to. Kasi diba, it's about being true to yourself, not changing yourself because sinabi ng society na baguhin mo yan kasi masyado kang magaslaw, masyado kang masaya. Masyado, diba? Yung gano'n. I love it! Thank you so much. Tony J, baka may gusto ka pang i-shout out, pasalamatan at i-share sa atin? Sige, shoutout ko yung mga nandito. Si Andre, Niken, si Aki, Nicole, Francisco, Abby, Aaron, saka pangalan niya, Ards. Pasensya na kung may mga hindi ako nabasa, pero mahal ko kayo lahat. At syempre, yung nanay ko nakikinig din. Ayan. Hello po. Hello, Mami! For sure, proud na mama mo sa'yo, diba? Oo. Yun, sa lahat na nakikinig. Thank you so much. Last question ka na before I let you go. Kung sakaling hindi ka singer ngayon, anong ginagawa mo? Hala, ang hirap naman ito. Librarian. Librarian? Talaga? Siguro. Grabe, parang introverted ka. Totoo yun. Totoo yun. Sabag. Sige, okay lamang yan. Basta masaya kasi ginagawa mo. Once again, mga idol, Tony J, supportahan natin ang kanyang bagong album, Aurora, available na on Spotify, sa lahat ng musical platform. Pwede na yan. At syempre, dito sa IFM, maririnig mo rin ang kanyang mga kanta. Tony J, mga idol, salamat! Thank you so much, DJ Kitty. Hanggang sa susunod ng kwentuhan natin dito sa ating online exclusive na kwentuhan ng Lodi Talk kasama ang Idol 2 and 1. Ako si Idol Kitchi. Tutok mo lang ang radyo mo, Idol. Dito pa rin sa Idol Mo Station 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan!